Retroaktibo naging epektibo na noong Enero ngayong taon ang unang bahagi ng taas sahod ng mga manggagawa sa gobyerno. Bahagi ito ng 4 tranches na salary increase na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman, may isinasapinal ng executive order ukol sa taas sahod na ito. As of now po, we are perfecting the executive order po, and we are hoping po for the issuance of the executive order soon po. Nilinaw ng DBM na hindi makakasama sa aumento sa sahod ang entry-level workers. But the entry level, hindi pa po kasama. I think pag-aaralan pa po nila. And legislation po yung kailangan natin doon. Kung makakalusot naman sa Kongreso, ayon kay Secretary Pangandaman, mabibigyan na rin ng medical allowance ang mga government employee simula sa susunod na taon. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Mas mababa naman ang ipinanukalang budget sa travel expenses ng Office of the President para sa susunod na taon. Mula 1.148 billion pesos, bahagya itong bumaba sa 1.054 billion pesos. It's a 94 million or 8% decrease compared to 1.148 billion allocation in the 2024 General Appropriations Act. Bumaba po siya ng 8%. Ibig sabihin nito, maaaring mabawasan ang pagbiyahe ni Pangulong Marcos sa susunod na taon. Siguro, kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Sa susunod na linggo, inaasahang sisimulan na ng Kongreso ang pagbusisi sa 6.35 trillion pesos 2025 proposed budget ng administrasyon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.